Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po sa pag-receive natin ng Kanyang banal at makapangyarihang salita. So ngayong araw na po na ito, tayo po ay magsasalo-salo ng spiritual food natin at naniniwala po ako na magiging nourishment ito para po sa ating mga spiritual life. The Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So napaka-importante po ng Word of God para sa nourishment ng ating spiritual life. So I believe that the Lord already prepared your hearts and naniniwala po ako na may napakagandang mensahe ang Panginoon. Especially tayo po ngayon ay nasa fourth and final installment po ng ating series for the month of August entitled Walking with Wisdom. How to Foolproof Your Life. Napaka-importante po mga kapatid ng wisdom. Alam natin ang ginagawa natin. Why? Dapat alam natin ang ginagawa natin kasi may plano ang kaaway sa atin. So hindi pwede na basta-basta na lang tayo nabubuhay, naglalakad sa buhay na ito nang wala tayong kaplano-plano o wala tayong strategiya sa buhay natin because ang kaaway ay may strategy. Kung mapapansin niyo po sa Book of Ephesians, mapapansin natin doon na super organized din ang ating kalaban. Kaya nga po napaka-importante na alam natin paano tayo namumuhay, paano tayo nakikipagbaka. So let's get started. Sinabi po natin noong nakaraan, doon sa part 1 ng ating pinag-usapan, ano ang kadalasan ginagawa natin kapag may nanalalansang masamang panahon o sama ng panahon. Halimbawa, inuulan tayo, binabagyo tayo. So may mga preparations na tayo dyan para sa ulan, para sa baha, para sa mga pwedeng kalamidad na pwedeng maibigay ng sama ng panahon na ito. Ngayon, pagdating naman sa sama ng panahon, halimbawa sa buhay na ito, tayo ay inuulan ng tukso, binabagyo tayo ng matinding mga problema sa buhay, binabagyo tayo ng mga atake ng kaaway. Paano ba natin dapat ito haharapin? So sinabi natin noong nakaraan in verses 15 hanggang 16, doon sa Ephesians chapter 5, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of time because the days are evil. The days are evil. Ibig sabihin, masama daw ang panahon. So si Apostle Paul po, simple lang sinasabi niya dito that live wisely because the days are evil. Pag sinabing days are evil dito, ito yung mga hardships na dulot ng kasamaan. Why? Alam niyo po ba, hindi tayo sisinuhin ng kaaway, dudurugin tayo ng kaaway, hindi tayo kaaawaan ng kaaway. Because the days are evil. Sinabi dito, ano daw ang dapat natin gawin? Nung nakaraan, sinabi po natin, doon sa part 1 natin, be watchful. Look carefully and live carefully. Kinakailangan binabantayan natin yung ating paglalakad kasi baka tayo madapa o kaya may pinain dyan na time bomb o kaya may mga, alam nyo po, may mga trap na nilagay sa ating harapan ng kaaway. For sure, meron naman talaga noon. So dapat hindi pwedeng kumbaga basta-basta yung paglalakad, hindi pwedeng aang-aang isang tao kapag siya ay naglalakad. Hindi pwedeng hindi niya pinapansin yung kanang paligid. Pangalawa, be wise. Sinabi natin dyan, know what to do and know what not to do. Yan ang wise. Alam niya kung ano yung hindi niya dapat gawin at alam niya dapat kung ano ang dapat niyang gawin. At pangatlo, sinabi natin last week, be wasteless. Don't waste your time because it is your currency and it is crucial. Hindi ka dapat nagsasayang ng oras mo. Kasi di ba sinabi natin na redeeming the time, pantubos mo yan sa mga pagkakamali, sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Kaya kapag may magandang di nangyari sa iyong buhay, ang una mo agad aayusin, time mo. Kasi yan ang pantubos natin. Huwag mong sasayangin ang oras. So Paul gives us 5 essentials if we want to live wisely in this evil day for us to avoid spiritual disaster. Kung gusto natin makaiwas tayo sa spiritual disasters, nagbigay si Apostle Paul ng napaka-importante 5 bagay para maiwasan natin ito.
So paano ba dapat mamuhay ang mga Kristiyano sa masamang panahon? So tingnan natin yung pang-4 at pang-5. Sabi na natin yung pangatlo, be watchful, be wise, be wasteless. Tingnan naman natin yung pang-4 at pang-5 for us to avoid spiritual disaster. Ephesians chapter 5, verses 17 hanggang 21. Tuloy po natin. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery. But be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Sing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence. So how to live wisely in the evil days? Ano ang dapat natin gawin sa masamang panahon? So join me in our message today entitled Full Proof, Live Wisely in the Evil Day, Part 2. Part 2 na tayo. Paano natin maiiwasan itong atake ng kaaway, itong pagwasak ng kaaway na gagawin sa atin, itong harm na gagawin sa atin dahil tayo ay nasa evil day na. Number 4, verse 17. Sabi po sa Easy English Version, so don't be foolish. Instead, understand what the Lord wants. So number 4, if we want to live wisely in the evil day, be filled with the knowledge of God's will. Be filled with the knowledge of God's will. So napaka-importante po na malaman natin ang kalooban ng Panginoon para wag tayong nawawasak. Sinabi po sa Living Bible sa verse 17, don't act thoughtlessly, but try to find out and do whatever the Lord wants you. Try to find out and do whatever the Lord wants you. Di ba sinabi natin noong nakaraan, do not lean on your own understanding. If you want to avoid spiritual disaster, if you want to avoid being trapped by the devil, be filled with the knowledge of God's will. Kailangan malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang kalooban ng tao, tandaan natin, lagi magpapahamak yan sa atin. So once na kalooban ng tao ang nangyari, tiyak yan, pasok ang lahat ng atake ng kaaway sa atin. Papasukin tayo niyan. So ang tanong ngayon, how to be filled with the knowledge of God's will? Verses 17a. Sabi dito sa 17, don't be foolish. So first, let go of foolishness. Para pala mapuno tayo ng knowledge ng kalooban ng Diyos. Simple lang. May ile-let go ka. Ano yon? Foolishness. Kasi tatandaan natin, good things begin with bad things end. Saka lamang papasok yung mga good things sa isang tao, once may tatanggalin siya ng mga bad things na ginagawa niya. Kaya kapag gusto mo ng maganda na mangyari sa iyong hinaharap, kinakailangan mo na may tatanggalin ka ng pangit sa iyong pangkasalukuyan. Let go of foolishness. If you want to be filled with if you want to be filled with the knowledge of God's will, first you have to let go of foolishness. Don't be foolish, sabi ng Bible. Tandaan natin, ang foolishness ay kalawang sa isip ng isang tao. Once na hindi tayo nag-let go ng foolishness, kinakalawang yung isip natin. Ito rin ay kalawang sa isip ng mga Kristiyano. Kaya bakit hindi nagwo-work ang kanyang buhay? Bakit parang di umuusad ang buhay ko? Ba't parang pawasak ang buhay ko? Maybe you're not filled with the knowledge of God's will. You're not letting go of foolishness. Alam niyo po, yung Greek word na ginamit dito is the Greek word aphron. Itong aphron na ito, sinabi di ba, don't be foolish. It means unwise, inconsiderate, simple, foolish, ignorant, religiously unenlightened, boastfully foolish, vain. So this simply means huwag nating kasanayan ang kawalan ng kaalaman.
Minsan masakit yung masyadong literal, pero sinasabi lang dito, huwag nating kasanayan ang kabobohan. We have to let it go. Don't be foolish. Sinabi ng Bible. Huwag ka maging unwise. Don't be spiritually unenlightened. Don't be vain. Huwag natin nahayaan na walang laman na tama ang isip na ito. Pero kinakailangan, tatanggalin natin yung pangit na laman, sinabi ng Bible, if we want to be filled with the knowledge of God's will. Napansin niyo po, ang mamahal na ng gastos ngayon sa pag-aaral. Tulad yan sa mga anak po namin, napaka-importante na, di ba pinaghahandaan natin, pero ang taas na ng tuition. Para lang makapag-aral yung iba sa inyo dito, nasa mga yayamanin na eskwelahan, di ba, 200,000 per year nung bata. Sa mga kolehiyo ngayon, nasa 180,000 to 200 plus thousand per sem or per term. Bakit mo ginagastosan yung anak mo? O bakit mo ginagastosan yung mga employees mo sa company ng napakamahal para lang sa knowledge? Why? Because lack of knowledge is costly. Isang malaking pagkakamali, wawasakin yan yung kumpanya mo. Yung mga pagkakamali ng isang tao, kaya ginagastusan mo yung isip niyan para hindi habang buhay, pabigat siya sa'yo. Ganon minsan kasimple yan. Minsan sabi ng mga magulang ko dati, hindi na lang sa bibigyan mo kami, wala na muna yun eh. Umayos na lang yung buhay mo, malaking tulong na sa amin yan eh. Kasi hindi ka na pabigat sa susunod eh. Nakuha po natin yon, kaya natin tinutulungan ng isang tao na maging knowledgeable at umayos ang kanyang buhay. Because, alam niyo po yun, mga kapatid, ang kawalan ng kaalaman, it is costly. Lack of knowledge is costly. Kaya nga huwag kasasanayan ng kawalan ng kaalaman. Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Matik no? Nasisira ang isang tao sa kawalan ng knowledge. Kahit kaano kaganda ang isang sasakyan. Nung nakaraan yung baha, may magagandang mga sasakyan, lumusong sa baha. Tumitirik. Bakit tumirik? Kahit maganda sasakyan, walang knowledge yung driver. Sa pagdadrive sa baha, wala rin yun. May tamang pamamaraan. Paano ka nagdadrive sa baha? For example, yung sasakyan ko po, yung hanggang 900 yata siya. Yung weight na tinatawag nila, di ba? Yung kung hanggang saan yung taas na pwede dun sa sasakyan. Pero hindi porket kaya nung sasakyan na ganun, ilulusong mo na ng ilulusong. Hindi mo siya isusugal. At kung sakali man at sa bingid na talaga ng hindi mo na maiiwasan, may tamang pamamaraan pa rin naman. Paano natin gagamitin yon? Napansin natin, may people, kahit na napaka-precious ng mga tao, kahit na napaka-precious ng isang bagay, masisira yan eh, because of lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge since you have rejected knowledge. I also will reject you from being my priest since you have forgotten the law of your God. So I will forget your children. Lack of knowledge is costly. So let it go. Let go of foolishness. Sabi ng Bible, don't be foolish. If we want to be filled with the knowledge of God, let go of foolishness. Maraming natatapon na pagkakataon, maraming mga natatapon na oportunidad, maraming nasisirang mga bagay because of lack of knowledge. So let it go. Second, learn the will of God, 17b. So don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Kung gusto natin ma-feel, mapuno tayo ng knowledge ng kalooban ng Diyos. By the way, kaya ako pala nabanggit kanina, yung mga tuition fees ng mga bata. Di ba? Kaya ginagastusan ng mga magulang ito na kahit na mahal ang tuition ng anak, pumipili sila ng magandang eskwelahan na kung saan magsasaksak ng mga tamang kaalaman sa kanilang mga anak kahit na mahal. Marami nga akong kakilala ngayon, di ba? Sinesend ninyo yung mga anak ninyo pati sa ibang bansa.
Nag-aaral sila sa ibang bansa, nag-aaral sa... Noong nakaraan, ang dami kong mga estudyante na nakausap, sinan sila ng magulang nila sa Australia, yung iba sa Amerika, sa iba't ibang bansa. Why? Kung may pera ka rin lang, siyempre pipili ka na ng magaling na magsasaksak ng kaalaman sa isip ng iyong anak. Ganun din. Di napaka lalong mas maganda yung kalooban ng Panginoon o kaya kaalaman ng Panginoon kapag yung knowledge ng Panginoon na nabigay sa atin, panalo ka. Litin ko, ginagastosan natin yung ibang tao, yung ibang mga trainings, napakamamahal na mga trainings ngayon. Di lalo kung knowledge of God yung nasa iyo. If you want to live wisely in the evil day, be filled with the knowledge of God. First, let go of foolishness. Second, learn the will of God. Learn what the Lord wants you to do. Ang binanggit po dito mga kapatid sa Greek ay sinemi. Itong sinemi na ito sa Greek, ang ibig sabihin nito na learn, ay to understand, to comprehend thoroughly, to perceive clearly, to be well-judging, sensible, be spiritually intelligent, be religiously wise. So napaka-importante kapag sinabi pala, learn the will of God, iintindihin natin siya, ipiperceive natin siya. Talagang pagbibigyan natin siya ng panahon hanggang sa luminaw ang ating isipan at kaya natin mag-judge wisely. Sa bawat desisyon na gagawin natin, yung mga tatanggapin natin at di natin tatanggapin. Learn the will of God. Colossians chapter 1 verse 9. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding. Napaka-importante palang panalangin ng isang leader yan sa kanyang mga nasasakupan. Napaka-importante palang panalangin yan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Napaka-importanteng panalangin ng mga mentors sa kanilang mentee. Asking God that they may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Bakit napaka-importante nitong panalangin natin? Bakit napaka-importanteng ma-fill tayo ng knowledge of His will? Why? Kasi nga, iko-corrupt ng mundo ang ating isipan. Tataniman tayo, alam mo, tawag doon time bomb di ba? Yung mga mind bomb na tinatawag. Once na nataniman ka na ng kalokohan sa isip, once na nataniman tayo ng kademonyohan, lahat ng masasama ay pwede na nating gawin sa buhay. So, kinakailangan matanggal siya. Kinakailangan ma-feel tayo ng knowledge ng Panginoon at maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Panginoon. Once na napuno kasi ang tao ng kalooban lang ng tao at ng ibang tao at lalo na ng kaaway, tandaan natin, doon na tayo masisira. Doon na masisira ang buhay natin. Now, as we pray for God's will, ito lang, we must accept that His will may not look like our will. Kapag gusto talaga natin ang kalooban ng Panginoon, tanggapin mo na ang kalooban ng Panginoon ay hindi laging nag-a-appear na katulad ng gusto mo. So, dapat ready ka na tanggapin ang gusto ni Lord at ready ka na isantabi ang gusto mo lang. Kung hindi siya nag-align. So, dapat mag-a-align ito. Kapag hindi align yung gusto mo sa gusto ni Lord, dapat ang tatanggapin mo ay ang kalooban ng Panginoon. Kasi gusto mo yung kalooban ng Panginoon eh. Alam nyo ba, in His humanity, si Jesus Christ, kung pwede lang sana huwag niya maranasan yung hindi magagandang bagay. Hindi niya maranasan ang cross. Kung pwede lang sa kanyang katauhan. But the prayer of Jesus Christ serves as a beautiful picture of submission to the will of God. Matthew 26:39. My Father, if it is possible, may this cup be taken away from me. Sabi niya ganun, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. So because the life of Jesus was so amazingly tuned in to God's will,
He was prepared to set aside his own will and embrace the eternal work that God was about to do through him. Kasi naka-tune in siya eh. Sa kalooban ng Diyos eh, ng kanyang Ama eh. Kaya nga, not as I will, but as you will. Dumating na ba yung panahon na kung saan ito yung gusto mo, pero naging malinaw sa'yo, hindi yun ang gusto ni Lord? Tapos ang ginawa mo yung gusto ng Panginoon, napansin mo, hindi mo siya pagsisisihan. Kapatid, ulitin ko, hindi mo pagsisisihan na lagi ang susundin mo kung ano yung gusto ni Lord. Kasi sa dulong-dulo, ang mag-i-exist, ang mananagumpay, at ang magpe-prevail ay kung ano ang gusto ni Lord. Many are the plans in man's heart. Sabi ng Book of Proverbs. But the Lord's purpose will prevail. So marami tayong plano, marami tayong gusto, pero laging purpose ng Panginoon, yung will niya ang magpiprevail. So malinaw na pala eh. Binalaan na tayo ng Panginoon eh. Huwag mong susundin ang gusto mo lang. Dapat yung gusto mo, yung gusto ko, dapat yun ang gusto mo. Kasi kapag pinilit mo yung gusto mo, sa dulong-dulo, wasak din yan. Di naman magpiprevail yan. Sino ba nanalo kay Lord? Wala naman. Nakuha po natin siya. So kung maaga ka pa lang, uy, prevention is better than cure. Learn the will of God. Kailangan maunawaan natin. Be filled with the knowledge of His will. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what the Lord's will is, His good, pleasing, and perfect will now. Napansin mo yon? Then you will be able to test and approve what God's will is. Ngayon ang tanong, gusto mo ba talaga na matutuhan ang kalooban ng Panginoon? Gusto mo ba talaga na mapuno ka ng kalooban ng Panginoon at hindi yung kalooban mo ang mangyari dito? Dahil tiyak magtatagumpay naman talaga ang kalooban ng Diyos. Una, willing ka ba na magbago ng isip? Ulitin ko. Gusto mo ba ng wisdom galing kay Lord? Gusto mo ba talaga ng kaalaman na higit sa kaalaman ng mundo? Tanong, willing ka ba muna na magbago ng isip? Sabi ulit dito, verse 2, do not conform. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Once na sinabi mo, Lord, willing po ako na magbago ng isip. Kapag willing ka na, di ba, ang sarap, ang taong natututo ay yung willing matuto. So dapat open-minded ka. Once hindi ka open-minded, paano ka matututo? Sayang ang tuition, sayang ang gastos, sayang ang pagod. Kasi yung isang tao hindi naman willing magbago ng kanyang isip. Now, kapag malinaw na sa'yo at ready ka na, willing ka na mabago yung isip mo, sabi ng Bible, then you will be able to test and approve what God's will is. Grabe pala, no? Pwede mo palang matest, masubukan at ma-approve yung kalooban ng Lord. Madali palang malaman eh. Madaling malaman ang kalooban ng Panginoon kapag willing ang isang tao na magbago ang isip. Then you will be able, sinabi dito, kaya mo, matitest mo yan. Matitest mo, di ba? Kapag original sa fake. Bakit? Willing ka na eh. Na magbago ng isip, matitest mo daw yan at maa-approve mo what God's will is. Now, paano? Is it good? Sabi dito, di ba? He's good, pleasing, and perfect. Paano mo malalaman kung kalooban ni Lord yan? Number 1, dahil ready ka na yung wisdom ni Lord, may saksak sa'yo. Ready na ako. Ngayon ang tanong, is it good? Nanggaling po yan sa Greek word na agathos. Ang ibig sabihin, may beneficial result. Ito bang bagay na ito na iaalaw ko sa buhay ko o kaya gagawin ko, may beneficial result ba ito sa akin? Pagwawasak din lang yan? Pag maninira? Pag hindi maganda? Hindi kalooban ng Panginoon. Is it good? May beneficial result. Pangalawa, is it pleasing? Kaaya-aya ba? Basic eh. Bakit? Yung sa iba nga acceptable, di ba?
bakit ka kakain ng isang bagay na alam mong malalason ka? Is it pleasing? Hindi ka gumagawa ng isa, hindi mo pinapasok sa bahay ninyo kapag yung basura na nasa labas na. O kaya kapag may basura sa loob, ang ginagawa natin, nilalabas natin. Kasi nga, hindi pleasing. Bakit mo inaayos ang bahay mo? Huwag mo na ayusin. Kasi hindi siya pleasing eh. Naunawaan po natin, napaka-practical. Ganun din kay Lord. Is it good? Pangalawa, pleasing ba? Pag hindi pleasing, huwag mo na ituloy. Kasi hindi kalooban ng Panginoon eh. Huwag na nating ipilit. At pangatlo, is it perfect? Ilang beses na natin na-discuss ito. Pag sinabing perfect, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nagre-result na maturity. Magmamature ka ba dito? Lalo ka ba lalago dyan? O lalo ka mawawasak dyan? So whether sa relationship, whether sa isang bagay, kakainin mo, iisipin mo, pupuntahan mo, desisyonan mo, do you really want the will of God na mangyari sa buhay natin? Gusto ba talaga nating matuto? Pagdating sa kalooban ng Panginoon, willing ka ba magbago ng isip? Pag willing ka na, eto na. Is it good? Is it pleasing? Is it perfect? Sabi ng Bible. So if you want to live wisely in this evil day, to avoid spiritual disaster, the days are evil. Hindi niyan sisinuhin yung katawan mo. Wawasakin yan ng kaaway. The thief comes only to steal and kill and destroy. If you want to avoid spiritual disaster in these evil days, be filled with the knowledge of God. Kaya panalo ang may alam eh. People are destroyed for lack of knowledge. Napansin mo kung sino yung may alam, siya yung namamayagpag. Kung sino yung may alam, for example, sa finances, yung mga walang alam, financially illiterate, sila yung napag-iiwanan. Bakit yung mga mayayaman, yung masagana, lalong sumasagana, at yung wala, lalo nawawalan? Literacy. Kasi kapag wala kang alam, yung ultimong piso, hindi mo alam i-manage. Yung ultimong 10 piso. Eh yung mga may alam, kahit maliit na bagay, palaki ng palaki, alam nila kung paano i-manage. So napaka-importante na knowledge. Napaka-importante nito kung ano magiging pamumuhay natin. Kapag wala kang alam, pagdating sa pananalapi, hindi maganda buhay. Yung buhay ng ano natin, kumbaga, yung ating pamumuhay dito. Kaya dun sa mga extreme na mga Christian, hindi ano yan, wala yung, kumbaga, wala akong pakialam dyan sa mga material na bagay, sa mga perang yan. Si Lord lang, sigurado ka, wala ka palang pakialam sa material na bagay, huwag ka nang tumira sa bahay. Huwag ka nang bibili huwag ka nang kakain. Si Lord nga may pakialam dyan kaya nga isa sa panalangin natin, give us this day our daily bread. Ibig sabihin yung mga pangangailangan natin. Kaya napaka-importante na knowledge. If you're not knowledgeable, the enemy will attack you. Pag hindi ka knowledgeable sa kalooban ng Panginoon, pagdating sa pera, pagdating sa relationship, pakikitungo sa tao, pagdating sa ating pamumuhay, maniwala ka kapatid, madadamage ang buhay natin. So if you want to live wisely in this evil day, avoid spiritual disaster. Be filled with the knowledge of God's will. Let go of foolishness. Dapat willing ka magbago. And learn the will of God. Kapag ikaw ay na-fill ng knowledge of God's will, maniwala ka, may laban ka. Iba ang may alam. Bakit? Ikaw ay tiyak na may laban. Iba. Panlima. Verses 18 hanggang 20. Basahin ko muna yung verse 18. Do not get drunk on wine. Ba't ganito biglang pumasok dito? Do not get drunk with wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. So number 5. If you want to live wisely in this evil day, to avoid spiritual disaster, be filled with the Holy Spirit. Una, yung pang-apat natin, be filled with the knowledge of God's will. Panlima, be filled with the Holy Spirit.
Kaya nga, yung unang linya dito, do not get drunk on wine. Why? Tandaan natin, alam niyo po ba, that drunkenness is to be under the control of a substance. Kapag sinabing lasing ka, kontrolado ka nung iniinom mo. So the control here is the opposite of being controlled by the Holy Spirit. Alam niyo po ba, that pagan worship was often accompanied by drunkenness. According to Bible background, yung page niya yata yun, 550 yung page na, kung may libro po kayo nun. Sabi po doon na yung pagan worship was often accompanied by drunkenness. Kapag sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, dapat lasingan. The Greeks even had a god of wine called Dionysus o kaya Dionysius. Yung kanilang god of wine ng mga Greeks, ang tawag diyan ay Dionysius. And they believe that when you got drunk, this god came and inspired you or possessed you to do and say certain things. So yun yung paniniwala nila na isang si Dionysius na ito, yung god of wine na ito, pag sinapian ka daw nun, paglasing ka na, kakausapin ka niya. At siya ang mangungusap na sa'yo. Kokontrolling ka na daw ng God na ito. Ito yung sinabi nila. So napansin po natin yon. Kaya pala, do not get drunk on wine. Kasi tiyak yan, may espiritu na kokontrol sa'yo. Which leads to debauchery. Alam niyo po ba, according to National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, the alcohol-related disease impact application eliminates or estimates that each year there are more than 178,000 deaths na inattribute po to excessive alcohol use. 178,000 deaths each year. Approximately, doon sa 178,000 na yon na namamatay dahil sa kalasingan, 120,000 doon ang lalaki. 59,000 doon yung female sa mga namatay na yon dahil sa excessive alcohol. And making alcohol one of the leading preventable causes of death. Lalo na pagdating sa Amerika, leading preventable causes ng death. May unpreventable na causes ng death, pero may preventable na sana hindi ka naman mamamatay. Ano yung preventable na causes ng death? Ito daw, paglalasing. Pangalawa lang dan yung tobacco, sa sigarilyo. Yun yung pangalawa. Pangatlo, poor diet. Panlima, physical inactivity. Di nag-exercise. Pang-anim lang yung illegal drugs. Biruin mo, 178,000 na namamatay dahil lang sa kalasingan kasi nakontrol sila ng espiritu ng alak. Do not get drunk with wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Kaya nga po, verses 18 to 21, actually, are one sentence lang. Okay? One sentence lang po ito. Hindi ko nasisisihin yung gumawa ng mga verses dito. Pero mga kapatid, sa original na text dito, yung verses 18 hanggang 21, one sentence lang po yan. Now, the main verbs are, do not be drunk with wine and be filled with the Spirit. Now, everything else in this section describes what happens when a person is filled with the Spirit. Yung mga susunod dito, ano ang nangyayari sa isang tao kapag filled siya ng Holy Spirit? Now, eto na. Ano ba ang nangyayari? Di ba kapag ikaw ay filled ka ng alak, anong mangyayari? Debauchery, lahat na ng mga kalokohan, kamunduhan. Disgrasya na pwede mangyari sa iyo at sa ibang tao magagawa. Now, kapag filled naman ng Holy Spirit, eto naman, yung paliwanag doon, 19 hanggang 21. Ano daw ginagawa ng filled ng Holy Spirit? 19 saka 21 hanggang 21.
speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from our heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. 21, submit to one another out of reverence for Christ. So yung verse 18 dito is our thesis. The primary command that we are to keep. Ano daw yon? Be filled with the Spirit. Now, yung verses 19 hanggang 21, then expound upon what being filled with the Spirit looks like. Ano po ba ang magpapatunay na puspos ka ng Holy Spirit? Ano patunay na puspos ng alak ang isang tao? Gigewang-gewang. Gigewang-gewang yung katawan, gigewang-gewang yung isip. At nakakagawa ng hindi magagandang mga bagay. Kapag siya ay puspos, lunod pagdating sa alak. Ano naman ang magpapatunay kapag lunod ka sa Holy Spirit? Lubog ka sa Holy Spirit. Kapag ikaw ay puspos, filled ng Holy Spirit. Now, verses 19 hanggang 21 outline the various expressions of a Spirit-filled life. Ako po ay laki mga kapatid sa Pentecostal Charismatic. Yun ang orientation ko. Okay, so alam ko po yung extreme at hindi. Dahil open naman tayo dito. Nakuha po natin, pero alam din natin yung extreme. Pero dito mapapansin natin, makikita natin yung various expressions ng Spirit-filled na buhay. Paano mo masasabi na Spirit-filled ang isang tao? Verse 19. First, paano bang isang tao paano mo malalaman na isang tao ay Spirit-filled? Verse 19. Speak to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Tatlong expressions ng mga Spirit-filled na tao. Number 1, express worship. Express worship. A Spirit-filled life expresses worship. Malalaman mo ang isang tao, Spirit-filled siya, nag-express siya ng pagsamba. Now, may tinatawag tayo na horizontal, especially dito sa text natin ngayon. Ito yung horizontal and vertical na dimensions of worship. The horizontal and vertical na dimensions ng worship. Yung verse 19a, ito yung tinatawag na horizontal dimensions ng pagsamba. Tingnan nyo po. Speak to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Speak to one another. Kaya nga may mga awitin tayo na nangungusap sa bawat isa na kapag inawit natin, parang sinasabi mo sa kanya, sa isang taong yun, malalaman mo na puspos ang isang tao. Kapag nag-e-express siya, pag malalaman mo puspos ng banal na spirito ang isang tao, pag nag-e-express siya ng pagsamba. Una, itong horizontal na dimension ng worship. Yung 19b naman, ito yung vertical na dimension ng worship. Sing and make music from your heart to the Lord. Therefore, Christ is worship as we build up one another. Nasasamba pala natin ang Panginoon kapag binibuild up natin yung bawat isa sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. So ang isang tao na puspos ng Holy Spirit, lumalabas sa kanyang bibig yung papuri sa ating Panginoon, na nabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon, vertical dimension ng worship, at habang sumasamba siya, napapalakas niya yung kanyang mga kasama. Sabi ni Martin Luther, "My heart, which is so full to overflowing, has often been solaced and refreshed by music when sick and weary." Biruin mo, ang nagpupuno sa kanya, ang nagre-refresh sa kanya, nagpapalakas sa kanya, ay yung kanyang pagsamba. Yan ang puspos ng Holy Spirit. Number 1, express worship. Number 2, verse 20, express thanksgiving. Express thanksgiving. Verse 20, always give thanks to God, the Father, for everything. Give thanks to Him in the name of our Lord Jesus Christ.
Three expressions of worship. Number one, expressions of a spirit-filled life, express worship, express thanksgiving. Ang tao palang puspos ng Holy Spirit, nag-e-express yan lagi. Hindi madalas, lagi. Nag-e-express yan lagi ng pasasalamat sa Diyos. Always give thanks to God the Father for everything. Remember that a spirit-filled life expresses thanksgiving. The call to give thanks always challenges believers to maintain an attitude of gratitude. Kapag may attitude of gratitude ang isang tao, nare-recognize niya yung ginagawa niya, makinig maigi dito, yung ginagawa nating pasasalamat is not based on favorable circumstances. But it is a response to God's character. Ang isang taong puspos ng Holy Spirit, nagpapasalamat yan sa lahat ng bagay dahil hindi nakabase ang kanyang pagpapasalamat sa mga favorable na circumstances. Pag may nagno sa kanya, kapag may hindi maganda nangyari sa kanya, doon lang siya nagpapasalamat. Doon, kumbaga, yung bugnutin na siya. Hindi na siya nagiging mapagpasalamat. Teka lang, di ba give thanks in everything? Kaya nga lagi ko sinasabi, always see the hand of God behind every event. Kapag ganun kang tumingin, makikita mo kahit na hindi sa favorable na circumstances, may pwede kang ipagpasalamat eh. Kaya nga, di ba sinasabi ko nga madalas, na kapag inalam mo yung kalooban ng Panginoon, mas sinunod mo sa Panginoon, talagang nanatili ka pa rin na ng palataya kay Lord sa kabila ng mahihirap na sitwasyon ng iyong buhay. Sa kabila ng hindi magaganda, pero nakita mo pa rin, mabuti pa rin ng Panginoon. Di ba yung bakit mo noon magiging buti na lang ngayon? Na bakit lumaki ako sa kahirapan? Kasi nga matututo ka sa buhay eh. Di ba karamihan ng mga millionaire ngayon, tawag sa kanila self-made millionaire kasi natuto sila sa buhay. Kung hindi nangyari sa akin ito, sasabihin mo na lang ng ganyan eh, hindi ako magsusumikap. Kung hindi ako ni-reject nung babaeng yon o ng lalaking yon, sana hindi ko nakapangasawa yung napakaganda at napakabait na taong ito. So napansin mo, kapag hindi natin nakita yon, kapag wala kang attitude of gratitude, sasabihin mo, minamalas yata talaga ako lagi. Ganun ang tingin mo. Kahit na sumusunod ka kay Lord, ang tingin mo sa lahat na nangyayari sa'yo, kamalasan, kasi hindi ka puspos ng Holy Spirit. Siguro. Kasi ang puspos ng Holy Spirit, sinabi dito, always give thanks to God the Father for everything. Giving thanks to Him in the name of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, isa sa mga devastating na pangyayari sa buhay ko, pagka-graduate ko ng college sa secular, tapos nag-apply ako sa isang trabaho nung hindi ako tinanggap. Very devastated ako doon, nakakalungkot, naiinggit ka, nahihiya ka, dahil rejected ka eh. Hindi ka natanggap. Pero ngayon nagpapasalamat ako. Kasi kung natanggap ako doon, hindi po ako naglilingkod ngayon, o hindi ako nagpapastor ngayon, malamang wala po ako sa leadership position ngayon. Kung natanggap ako sa trabahong yon. Kaya yung bakit ko noon, buti na lang ngayon. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Lahat ng pangyayari niyan, dahil mabuti pa rin ng Panginoon, God is in control of everything. Alam ni Lord ang ginagawa niya kapag ikaw ay naglalakad sa kalooban ng Panginoon. Always give thanks to God the Father for everything. Give thanks to Him in the name of our Lord Jesus Christ. So attitude of thanksgiving marks a spirit-filled life. Ulitin ko po, attitude of thanksgiving marks a spirit-filled life. Kapag ikaw mapagpasalamat ka na, halimbawa, bumaha sa lugar ninyo, hindi naman sinabi doon, pasalamat ka dahil bumaha. Hindi ganon. Pasalamat ka, hindi dahil sa bumaha. Pasalamat ka kasi hindi ka nalunod kahit na nung bumaha. Pasalamat ka, hindi dahil sa marami ang namatay. Nung dilubyong yun, nagpapasalamat ka kasi buhay ka at yung mga kasama mo. Nakuha po natin, hindi mo pagpapasalamat, yung pangit na yun. Ang ipagpapasalamat mo, maghanap ka na pa rin ng mga bagay na ipagpapasalamat mo kahit may hindi magagandang nangyari sa iyong paligid. Ang makakagawa lang yan ay yung may maayos na pananaw sa buhay.
yung may attitude of thanksgiving. Because it marks a spirit-filled life. Ito, matindi itong verse 21. Tatlong expressions ng spirit-filled na buhay ng isang tao. Verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Third, express mutual submission. Kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, nag-e-express ka ng number one, nag-e-express ka ng pagsamba. Pangalawa, nag-e-express ka ng pagpapasalamat. Pangatlo, nag-e-express ka ng mutual submission. Ulitin ko, hindi submission, mutual submission yung nakalagay dito. 21, submit to one another out of reverence for Christ. A spirit-filled life expresses mutual submission. Now, yung susunod na mga verses dito, sa text natin ngayon, 21 yung verse natin, di ba? 5:21. Yung chapter 5, verse 22, hanggang chapter 6, verse 9, Paul will give specific examples of submission and authority with three of the most common relationships. Magbibigay si Apostle Paul after ng text natin ng example ng submission and authority with three of the most common relationships. Ano yon? Wives, husband relationship, children, parents relationship, servants and master relationship. So, ibig sabihin, yung mga susunod na sasabihin ni Apostle Paul, submission of wives to husbands, submission of children to parents, submission of servants to master, submission ng mga employees sa kanilang mga employers, sa kanilang mga boss. Now, hindi pa to yung sinabi doon. May una munang binanggit. Kasi nga, expressions yun ng pagiging, itong binanggit ngayon, sa text natin, ito yung expression ng spirit-filled na buhay. There is a kind of submission that we are meant to display among one another. Ang tawag dyan, mutual submission, na dapat ini-express yan ng isang spirit-filled na mananampalataya. Mutual submission. Alam niyo po, ang ginamit dito is the Greek word hypotasso. Itong hypotasso na ito, yung submission dito, ang ibig sabihin, to bring under influence, to be subordinate, to be brought under the state of influence, be submissive. But take note, ang sinabi dito ni Apostle Paul, be submissive out of reverence for Christ. Dahil may galang ka, may respeto ka, may takot ka sa Diyos, gagawin mo ang mutual submission na ito. Now, we are not to submit to one another out of mere etiquette. Hindi tayo tinuturuan at inuutusan na mag-submit lamang sa bawat isa out of ethics, out of etiquette. Tandaan natin, Christ Himself is our authority. Ang pinanggagalingan ng submission natin, lagi si Lord, hindi sarili natin. Kaya magsasubmit ka dahil lang sa awa o dahil sa naiinis ka o anumang bagay, mali siya. Nag-establish kasi si Jesus sa ating earthly authorities ng proper boundaries and guidelines. Okay? Now, di ba sinabi ko nga, yung babanggitin ni Apostle Paul mamaya, yung wives, magsasubmit sa kanilang mga asawa na lalaki. Yung anak, magsasubmit sa kanilang mga magulang. Yung mga employers, yung mga servants, magsasubmit sa kanilang master, sa kanilang boss. Pero yung unang binanggit, submit to one another. Ha? Ano ibig sabihin nito? Makinig ka maigi. Hindi kasi sa lahat ng panahon, tama si mister. Hindi sa lahat ng panahon, tama si magulang. Tama ang nanay at tatay. At hindi sa lahat ng panahon, tama si boss. Hindi sa lahat ng panahon, tama ako bilang lalaki. Nasawa. Hindi sa lahat ng panahon, tama ako bilang tatay. At hindi sa lahat ng panahon, tama ako bilang boss. Malinaw po ba yun? Pero sa lahat ng pagkakataon, tama si Lord. Kaya nga, submit to one another out of reverence for Christ.
kapag ganito tayo mag-isip, iwas tayo dito sa sense of entitlement. Iwas tayo sa pride. Di ba pride goes before destruction? Now, para wag tayong bumagsak. Para wag bumagsak yung marriage. Para wag bumagsak yung buhay natin. Para wag bumagsak yung family. Para wag bumagsak yung business. Napaka-importante na mutual submission. So dapat, di ba sinabi natin, yung hipotasso dito, yung submit, to bring under the influence. Therefore, dapat willing kang mag-submit, willing kang magpa-influence sa tamang sinasabi ng kahit na sino or kahit na under sa iyong authority. Kapag tama. Kaya nga dapat sa mag-asawa, immerse sila sa salita ng Diyos. Yung magkarelasyon, immerse sa salita ng Diyos. Kasi kapag kayong dalawa may conflict, tatakbo lagi kayo, anong gusto ni Lord? At mag-submit na kayo doon sa gusto ni Lord. Kahit tamaan ang pride mo. Kasi pride goes before destruction. Kapag may takot at paggalang, talaga ang isang tao kay Lord. Ibig sabihin, handa siyang mag-submit sa tama. Dahil hindi sa lahat ng panahon, tama ang lalaki. Sinabi dun sa susunod, di ba? Wives, submit sa husband. Tama naman. Paano yung sinasabi ng husband hindi tama? Magsasubmit ka ngayon dun sa wife mo out of reverence for Christ kasi tama Maka-Diyos yung sinasabi niya sa'yo. Alam mo, hindi, lalaki ako, dapat ako nasusunod. Hindi, si Lord dapat nasusunod, di ikaw. Kasi si Lord laging tama. Tayo nagkakatama. Nakuha po natin yon. Kaya nga dapat yung lalaki marunong mag-lead. Pero sa panahon na ganito, dahil hindi naman tayo perfect, tiyak yan. May mga sitwasyon na tama naman yung sinasabi niya. Why not? Magpa-influence ka doon. Hindi naman masama yun. O pwede, etong madali ng yun. Kasi sasabihin natin, may mga mister na hindi naman laging tama. Pero ito, sinasabi na madalas, wala naman magulang na nag-iisip ng mali sa kanyang anak. Umuulat mo nga mata mo kung wala talaga. Meron po. Kaya nga ngayon, alam niyo po ba ang Pilipinas? Nangunguna na po tayo pagdating sa pag-i-exploit ng mga bata. Bata pa lang, sinasabi ng mga magulang, screen lang naman yan. Wala namang mangyayari sa inyo, tapos babayaran ng mga tao, yung paslit na yon, para lang maghuhubad, binibenta yung kanyang mga anak sa internet, pangkain lang daw para sa pamilya. Tama ba yon? Binubugaw yung kanilang mga anak. Tama ba yon? O eto, sigurado, kaibigan ko mismo tinuturuan ng magulang niya, yung kaibigan ko, na magnakaw sa palengke. Pangkain daw nila. Tapos nung hindi na sumusunod, dahil nakakilala sa Panginoon, Christian ka pa man din, hindi ka sumusunod sa akin, ha? O napansin nyo, hindi sa lahat ng panahon, susunod, lalo na, hindi kalooban ni Lord. Kaya nga, submit to one another out of reverence for Christ. Dahil mahal mo si Lord, kahit na ayaw ko, kahit natamaan yung pride ko, dahil tama naman yung sinasabi niya, maka-Diyos naman, bababa ako. Kasi pride goes before destruction. Ito ngayon, bakit kinakailangan mo pa maging puspos ng Holy Spirit? It takes the power of the Spirit. It takes the influence of the Holy Spirit para magawa mo yan. Kaya nga ang taong puspos ng Holy Spirit, kayang magpakumbaba. Kayang tumanggap ng mali. At kayang tumanggap ng tama. Kahit hindi yun yung nakagisnan niya. Kapag may takot at paggalang talaga tayo sa Diyos, handa tayo mag-submit sa tama. So the passage concludes with a call to mutual submission within the Christian community. Believers are encouraged to willingly yield to one another out of reverence for Christ. So it is our joy to submit to one another. Dapat masaya ka. To submit to one another out of reverence for Christ. So if you want to live wisely in this evil day and avoid spiritual disaster, panlima, be filled with the Holy Spirit. Kasi pag control tayo
puspos tayo ng Holy Spirit, maniwala ka. Hindi maliligaw ang isang tao na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Uy, and the Spirit of God led Jesus into the wilderness to be tempted by the devil. Sabi dun sa text. Ano nangyari? Nilid siya doon. Tandaan natin, akala mo lang, battle talaga yon. Pero dun umangat lalo ang ating Panginoon. Dun nakita yung matinding panalo niya sa demonyo. Hindi ka ipapahamak ni Lord pag siya nangunguna sa iyo. So express worship, express thanksgiving, and express mutual submission. Yan ang mga taong pinangungunahan ng banal na Espiritu. Again, how to live wisely in these evil days. Sinabi, tayo daw nasa evil days, tiyak yan, babasagin tayo, wawasakin tayo ng kaaway, pero hindi mangyayari yan if you are foolproof. Paano? Number 1, be watchful. Tignan ang bawat hakbang. Be wise. Maging matalino. Alam ang gagawin at alam ang hindi dapat gawin. Be wasteless. Huwag nagsasayang ng oras. Redeem the time. Gamitin mo yung oras mo kung gusto mo makabawi. At yung text natin ngayon, be filled with the knowledge of God's will. Magtanggal ng foolishness. Kung mong hayaan kalawangin ka ng foolishness, tanggalin yan. Let go of foolishness and learn the will of God. Kapag alam mo ang kalooban ng Panginoon, maniwala ka. Hindi mabubulok yung buhay mo. Hindi tayo mapapahamak. Then be filled with the Holy Spirit. Express worship, express thanksgiving, express mutual submission. Now the question is, as we end this, what fills you recently? Napansin niyo po yung points natin ngayon? Be filled with the knowledge of God's will. Be filled with the Holy Spirit. But what fills you recently? Ano yung mga pumupuno sa isip mo at sa puso mo na nagdudulot sa iyo ng takot? Na nagdudulot sa iyo ng galit? O nagdudulot sa iyo ng kasalanan o kalungkutan? Ano yung pumupuno sa isip mo? Recently, lahat po tayo tinatamaan nito, nag-o-overthink ka. Kumusta na kaya ako sa mga susunod na buwan? Mababayaran ko kaya ito? Magagawa ko kaya ito? O kaya may nabalitaan ka, sinabi ng isang tao, sinabi ng ganyan, nag-o-overthink ka, di ba? Nangyayari sa atin yan. Na kung saan di ka na makatulog, tatamaan ka niyan, maniwala ka. Kapag tinamaan ka niyan, negative things na yan, ang umiikot-ikot sa isip mo, wawasakin na niya ng araw mo. Kaya nga sinabi ng, natandaan niyo po yung sinabi sa Joshua 1:9, ang imemeditate mo, ano? Yung negative na sinabi ng tao? Yung negative na sinabi ng demonyo? Yung negative na pangyayari? Hindi, meditate on it day and night. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Ano yung minimeditate mo? Paulit-ulit na yan sa isip mo. But what fills you today? Yung minimeditate mong yan, yan yung pumupuno sa isip mo ngayon. Warning. Kung ano yung kumakarga sa isip mo, yun ang magsisilbing gasolina sa pupuntahan mo. May negative na sinabi sa isang tao, gaano katagal mo na yan inuulit-ulit sa isip mo? Yan ang magiging direksyon mo. Kaya nga may sumpa na tinatawag eh. Yung mga seeds ng salita na binanggit sa'yo, pag yung salita ng tao, salita lang ng kung sino-sino yung mineditate mo, tapos ka, yan ang magiging gasolina ng buhay mo. Pero pag salita ng Panginoon na nag-fill sa'yo, maniwala ka, kalooban ng Panginoon, banal na spirito, yan ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. What fills you recently? Ano yung pumupuno sa isip mo, sa puso mo, na nagdudulot sa iyo ng takot, galit, at kasalanan at kalungkutan? Sinabi ni Martin Luther, temptations, of course, cannot be avoided. But because we cannot prevent the birds from flying over our heads, there is no need that we should let them nest in our hair. In other words,
You cannot keep birds from flying over your heads. But you can keep them from building nest in your hair. Hindi mo mapipigilan yung mga ibon na yan na maglilipad sa ulunan mo. Hindi mo na mapipigilan yan katulad ng temptation. Ang mapipigilan mo, ang mapiprevent mo, yung mag-build ng pugad dyan sa ulo mo. You can keep the devil from suggesting thoughts. Call niya yan, mag-suggest ng thoughts, ng mga negative things, kausapin ka, sirain ang isip mo, call niya yan. But you can choose not to dwell or act on them. Pipiliin mo yung pumupuno sa'yo. Tutuloy ko lang yung sinabi ni Martin Luther. When I am angry, I can write. Sabi niya daw, pag galit daw siya, I can write, pray, preach well. For then my whole temperament is quickened, my understanding sharpened, and all mundane vexations and temptations depart. So pipiliin mo, ano yung pumupuno sa'yo. At pipiliin mo, ano yung tatanggalin mo. Sinabi niya, pag puno siya ng galit, isinusulat niya na lang yon. Ipinapanalangin niya na lang yon. Naglilingkod na lang siya sa pagpipreach. Then yung temperament niya nababago. Kasi pinili mo yung pumupuno sa'yo eh. My understanding sharpened, and all mundane vexations and temptations depart. Piliin mo ang pumupuno sa'yo. Be filled with the knowledge of God's will, and be filled with the Holy Spirit. Subok na subok ko ito noong mga nakaraan. Maniwala po kayo. Kinakain na yung aking puso't isipan ng kung ano-ano, sa dami ng mga kinakailangan ayusin, sa dami ng kinakailangan na i-fulfill na duty. But sabi ko, pwede mong piliin anong pumupuno sa isip mo. Then makikita mo na lang, umaayos yung sitwasyon. Kung ano, yung kinakarga mo sa tangke mo, yun ang magdetermine kung aandar ka pa o hindi na. May kaibigan po ako, siguro 6 years ago, yung sasakyan niya po ay diesel, nakargahan siya ng gasolina. Siyempre, hindi aandar. Nakuha po natin. Tapos ang gagawin doon, i-drain. Pag i-drain siya, lilinisin ulit, tapos kakargahan na ng tama. Kaya pala minsan, o madalas, o lagi, hindi umaandar ang isang tao kasi mali ang laman. Mali ang nag-feel. Kaya minsan, hindi maganda ang arangkada, maybe mali ang laman. So sabi sa atin dito, be filled with the knowledge of God's will. Gusto mong mandar? Galing sa pagkakatirik ng buhay, be filled with the knowledge of God's will. Gusto mong umandar? Be filled with the Holy Spirit. Piliin mo ang pumupuno sa iyo. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. Sino po sa atin ngayon, kapatid, na pupuno ka na ng iba't ibang mga bagay? Yung nagpuno sa iyo, sa isip mo, yun ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Kaya ka nalugmok sa kahirapan at kasalanan. Alam mo, may pumuno sa iyo eh. Sa puso't isipan mo eh. Ngayon, kapatid, willing ka ba na ipatanggal kay Lord? At willing ka ba na magpuspos sa iyo ang Holy Spirit? At willing ka ba, kapatid, na mapalitan yung mga bagay na yan ng kalooban ng ating Panginoon? Ilagay mo si Lord sa iyong puso't isipan. Baka kung sino-sino, kung ano-ano ang nakasentro dyan sa puso't isipan na yan. Let God fill you right now. Kung gusto mo, kapatid, na pagharian ka ng Panginoon ngayong araw na ito, at gusto mo, kapatid, makausad na mula sa pagkakatirik mo. Gusto mo mabago yung buhay, pamumuhay. Gusto mong matanggal, kapatid, yung mga bagay na kung saan gumugulo sa isip mo ngayon at sa puso mo. Mga bagay na nagwawasak sa buhay mo at sa pamilya mo. Maging sa ministeryo mo. Let God rule your mind. Let God rule your heart. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, especially if this is your first time na ipapanalangin ang panalangin na ito. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Sinabi ng Panginoon, hindi niya itatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name,
He gave them the right to become children of God. Pray this prayer with me right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. and I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time at ginawa mo ito sa personal mo at mula sa puso mo, kapatid, maniwala ka. The Lord is feeling you right now. The Lord is changing you right now. And for all of you right now na kinain ka, kapatid, ng iba't ibang mga bagay, sino sa atin ngayon kinakain ka na ng iba't ibang mga bagay, ng takot, maybe ng immorality. Ulitin ko, what fills you, controls you. Recently, ano yung mga nag-fill sa puso't isipan mo? May idea ka na, kapatid, kung anong kahihinatnan mo. May idea ka na. Pag pangit yan, nag-fill na yan, alam mo na, titira ka na dyan. Pag pangit yan, alam mo na, sasabog ka na dyan. But ngayong araw na ito, kapatid, let the Word of God, let the will of God, let the presence of God fill you. Nais ng Panginoon na isalba ka, kapatid, dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Father, in the name of Jesus, I pray for my brothers and sisters right now. In the name of Jesus. Winawasak ko sa pangalan ni Jesus ang gawa ng kaaway sa kanyang puso't isipan. Lahat na nag-feel sa kanya, na nagko-control sa kanya ngayong oras na ito, I rebuke it in the name of Jesus. Get out of that mind. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the peace of God which transcends all understanding reign in your life right now. Kapatid, ngayong oras na ito, ibigay mo yung mga bagay na yan sa Panginoon. Surrender everything to the Lord right now. Ibigay mo sa Panginoon yung mga bagay na yan na nagko-control sa'yo. Ibigay mo sa Panginoon, surrender mo sa Panginoon yung mga bagay na yan. Surrender it to God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This is my desire to honor you. Kung matagal na, kapatid, na pinuspos ng mga mapanirang isipan, mapanirang bagay ang iyong puso't isipan, ngayong oras na ito, ialay mo kay Lord yung puso't isipan na yan, yung buhay na yan. Ialay mo sa Panginoon, kapatid, yung buhay na yan na ginamit ng kaaway. Iaalay mo sa Panginoon yung katawan na yan na binaboy at winasak ng kaaway. God can redeem you. Redeem your time. Gamitin mo yung oras na ito, yung panahon na ito na meron ka para mabago ang buhay mo. Lapit ka sa Panginoon. Lord, fill these people right now. Surrender everything to God. Give everything to the Lord. Walang sirang buhay ang hindi kayang ayusin ng Panginoon. Walang na-damage na puso na hindi kayang i-mend ng ating Panginoon. Come on. Just give everything to God. Lord, we give you our soul. We give you our hearts. We give you everything, God. Oh, Lord. Come on, for the last time. Ito yung pinaka-wise na gagawin mo sa kalagitnaan ng mapanirang panahon, mapanirang mga tao, mapanirang sitwasyon. Si Lord lang ang makakatulong sa'yo, wala nang iba.
Lord. Every breath that I take, every moment of my way. Lord, have your way. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtanggap sa amin. Salamat po, Panginoon, marami nang nagtangka na wasakin ang buhay na ito. Marami na rin kaming ginawa, Panginoon, na nagdulot ng pagkawasak ng buhay na ito. Indeed, we are living in an evil days. But thank God, you're still holy. You're still good, and your mercy endures forever. Brothers and sisters, look carefully then how you walk. Not as unwise, but as wise. Making the best use of time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always for everything to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Brothers and sisters, you can live wisely in these evil days. Surrender everything to the Lord. For the last time, can we sing the chorus of this song right now? Just give everything to God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. You can be wise. I live You can overcome. for you alone. You can be redeemed. Every breath that I take, You can be transformed. every moment of my way. Oh, for the last time, Lord, I give you my heart. Have your way in me. May binagong puso, may binabagong buhay, may pinapagaling ang ating Panginoon. I give you my soul. Oh, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment of my wake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in us, oh God. Fill us with your holy presence. Fill us, God, with the Spirit right now. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang pumupuno sa amin. Lahat ng mababangis, hindi magagandang bagay na pumupuno sa amin ngayon ay winawasak mo at binabago mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. And right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time na i-declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, you receive all of these blessings today. In Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and amen. See you next week. Jesus loves you. Slide to the left.